Good afternoon, Yusek. Yusek, may we have Palace's reaction about the filing of petition of the United People's Initiative? Based on their position, they are actually asking the Supreme Court to order the President to undergo a hair follicle drug test para daw matapos na yung mga issues about this. Yun po muna. What's your comment? Sino po bang gumawa ng issue unang-una? Hindi po ba sila? Silang gumagawa ng issue na walang basihan. So, meron na po rin dati naging ruling ng Supreme Court patungkol po dyan sa nakaraang Pangulo. At ating ipapakitang muli, no? Isa itong article na sinulat, babangkitin ko ng pangalan, ni Mr. Ray Panaligan. Okay? So, ang Supreme Court po ay nagbigay na rin po ng desisyon patungkol po dito na hindi po kinakailangan at kailangan sapilitang magbigay ang isang Pangulo ng kanyang medical records, especially, and I quote, "Apparently, petitioner's allegation that the President is seriously ill is unsubstantiated and is based merely on petitioner's surmises and conjectures regarding his perception of the declining health of the President," referring to President Duterte at the time. So, kung puro chismis lang po ang pagbabasehan ninyo, at guni-guni lamang at wala kayong anumang basihan, sa tingin po natin ang Supreme Court ay hindi naman po babaliktarin ang ganitong klaseng jurisprudence. Ma'am, isa pa po, ipinunto rin po kasi nila doon sa kanilang petition na the right to information is paramount. We, the people, as sovereign, have the right to assert transparency regarding the condition of officials who exercise executive power in our name. So they are asking for transparency. Well, are we not transparent? You have seen the President working. You have seen the President reporting face-to-face. Personal pa. So unless they can prove that there is serious illness, then there's no need for the President to do that based on the Supreme Court decision. Bata pa lamang kami ni Bongbong. Alam na ng buong pamilya ang problema sa kanya. Sa totoo lang, mababasa naman ng lahat ang mga testimonya ng aking ama patungkol sa kanyang ugali at gawain. Noon, dahil may tatay pa kami, hindi ko pa siya responsibilidad. Noong tumatanda, ay mas naging nakakabahala. Batid ko na nagda-drug siya. Nalaman ko at ng pamilya, nalaman ng pamilya, seryoso ito. Minsan, kami ng Presidential Guard at Metro Gompa ang naglilinis tuwing nagpa-party po sila. Namuhay kaming magkakapatid sa ibang bansa. Kami-kami lang. Kinumbinsi ko pa si Bongbong, pakasalan mo na si Lisa. Naisip ko noon, kapag nag-asawa siya, malalagay na sa tahimik at magkakaroon ng direksyon. Ang laki ng pagkakamali ko. Mas lumala ang kanyang pagkalulong sa droga. Silang mag-asawa.